Hello mga kapakukasari, good afternoon po sa ating lahat. Welcome back to my YouTube channel. Today is February 8, 2025. Time check muna tayo. Ayan, 4:46 na ng hapon. So, ang dali ng araw. Ano mga kapakukasari? Mamaya, March na naman. So, and for today's vlog, gusto kong iyaw-yaw naman sa inyo ngayon. Dahil wala pang masyadong nabili, ako ay nag-iisa lang dito sa bahay, wala yung aking mag-ama. Ayan, so napapaisip ako kung ano ba yung pwede kong i-content ngayon or kung ano ba yung pwede kong i-share sa inyo ngayon. So talagang nag-iisip ako mga kapwa ko kasari at ito nga ang naisip kong i-content ngayon. So ang aking isi-share sa inyo ay kung ano naman yung mga pangmalakasang paninda dito sa aking store. Siguro naman lahat tayo ay may mga kanya-kanya tayong paninda na alam nating talagang na-observe natin na malakas dito sa ating store at kung ano pa yung mga naidadagdag natin dito sa ating store. So first na aking naisip na talagang masasabi kong pangmalakasan dito sa aking store ay ang school supplies. Since na ako ay nag-start na mag-sari-sari store mga kapakukasari, talagang isinabay ko na itong mga school supplies kasi nga malapit dito sa aking tindahan ang eskwelahan o paaralan. Hindi naman siya masyadong malayo mga kapakukasari. Tapos itong aking location ay talagang daanan ng mga tao. Yung mga estudyante na papasok sa high school, nadadaanan nila itong aking store. Tapos yung mga ibang estudyante sa elementary ay nadadaanan din nila sa itong aking store. Kaya naisip kong magdagdag or isabay na talaga itong mga school supplies na paninda dito sa aking tindahan mga kapwa ko kasari. Kaya nung nag-umpisa na akong magtindahan ay talagang mayroon na rin akong school supplies kasi nga alam ko talaga na mabenta ang school supplies dito sa aking tindahan. So yan ang first. Pangalawa ay ang tsinelas. So alam niyo mga kapwa ko kasari, napansin ko kasi noon wala akong panindang tsinelas, nag-start lang ako sa pakunti-kunti. Ayan kasi nga walang masyadong puhunan noon. So ngayon nagtry akong magtinda, nagsabit-sabit lang ako ng mga panindang tsinelas. Ang uso pa noon na tsinelas hanggang ngayon yung beadswalk. So at saka dragon. Dalawang klase lang ng tsinelas ang paninda ko noon mga kapwa ko kasari. Itong beadswalk lang at saka dragon talaga. So napansin ko yung mga binibili ko ang bilis maubos. So ngayon naisip ko pakunti-kunti, nagdadagdag ako. So hanggang sa dumami na yung klase ng aking mga tsinelas mga kapwa ko kasari. Kaya masasabi ko na ang tsinelas ay saring pangmalakasang paninda dito sa aking sari-sari store. Kasi nga yung mga tao dito sa amin, dito lang talaga ang takbuhan. Ewan ko ba, wala yatang nagtitinda na tsinelas dyan sa mga ibang store. So, mayroon din naman siguro pero pakonti-konti lang kung ano yung gusto siguro nila. Wala silang mapagpipilian, ganun siguro mga kapwa ko kasari. So pangatlo, toys. Ang ganda talaga ng tubuan ng toys. So masasabi ko rin pangmalakasan din ang toys dito sa aking tindahan. So naiblog ko rin ito mga kapwa ko kasari, naipapasilip ko din sa inyo na talagang marami akong mga sabit-sabit na toys. So ang ganda din kasi ang tubuan sa mga toys mga kapwa ko kasari, kaya idagdag nyo rin ito sa inyong tindahan. Hindi naman masyadong kalakihan ang kapital sa mga toys kasi nga kapag sa wholesalan kayo bumili, mura lang talaga. So ito yung napansin ko pang isang pangmalakasan na paninda dito sa aking store. So tuwang-tuwa naman ako kasi nga naisip ko na idagdag ito sa aking tindahan. So pang-apat is frozen foods. So siyempre may may mga ref tayo, so hindi lang naman mga soft drinks ang pwede nating ilagay. Kaya
siyempre yung mga bata, yung mga kapitbahay natin, ayan, naghahanap din sila ng mga pang-ulam, yung pangmadali ang iluto. So naisip ko rin na idagdag ito sa aking tindahan kasi nga marami at tuwing umaga, kahit hindi umaga, hapon, ganyan, may mga naghahanap sa akin ng frozen foods, ayan, so like mga hotdog, ganyan, basta kung ano-ano lang, mga longganisa, ganyan. So talagang masasabi ko rin na fast moving din sa akin talaga or pangmalakasan din talaga ang frozen food sa akin. So lalo na sa umaga, maraming naghahanap kasi nga madali lang iluto ang mga frozen foods. At next naman ay itong load. So, since na nag-start akong magtindahan mga kapako kasari, talagang naglo-load na ako, hayam. Ang gamit ko pa dati is yung keypad, naglo-load ako ng Smart at saka Globe TM, yun lang. Pero ngayon may dito na ako, hayan. So, ang ganda rin ang kita sa paglo-load. So sa mga kasari diyan na naglo-load, 'di ba? Ayan, ang ganda ng tubuan natin sa load. So talagang ito ay nung nag-umpisa na ako, talagang mayroon na akong or naglo-load na talaga ako mga kapako kasari. So itong GCash naman, 2 years pa lang yata akong nag-GCash. So buti na lang at naisuggest ito ng aking manugang. Sabi niya, "Mama, baka gusto mong mag-GCash." Siyempre ako naman hindi ako marunong sa mga ganyan-ganyan, takot ba ako. So sabi nila, ginawa na nila ako ng basta sila na yung sa akin ng GCash kasi nga hindi ako marunong. So sabi ko, magkano ba ang capital ng GCash? Ang alam ko kasi malaki. So sabi ko sa kanila, ilan lang yung pera ko dito. 8K lang ako nag-umpisa noon mga kapako kasari. So yung 8K na yun, ayan, ang dali, wala pa yatang one day, naubos na kaagad yung 1K. So habang tumatagal, ayan, nagdadagdag ako ng puhunan kasi sa GCash kailangan mo talagang mamuhunan kung gusto mong malaki din ang kita kasi hindi natin alam. Minsan may magpapakas in ng malaki, minsan may nagpapakas out ng malaki. So kailangan talaga nating maglaan ng puhunan sa GCash kung gusto mong kumita ng malaki. So yan mga kapako kasari, isa ang GCash sa pangmalakasang masasabi kong dagdag negosyo or pagkakitaan dito sa aking tindahan mga kapako kasari. At next naman tayo, ayan, is itong mga damit. Kasi dito, ayan, dito sa aking tindahan, di ba, yung tindahan ko noon is maliit, ayan, maliit lang hanggang sa talagang maliit ang aking tindahan kumbaga yung aking tindahan noon is nakadugtong lang sa kusina namin. So habang dumadami ang aking paninda, naisip kong mag-transfer dito sa terrace namin, medyo mas malaki, hanggang sa nag-extension na itong aking tindahan. So naisip kong magsabit-sabit na rin ng short, ayan. Short, tapos mga underwear, like panties, brief, ganyan yung mga idinagdag ko dito sa aking tindahan. Kasi nga, nag-umpisa ako nung pandemic mga kapako kasari kasi 'di ba ang hirap lumabas noon, ang daming chiche-boreche. Ayan, so yung mga tao, ayan, hindi sila makalabas, hindi sila makapamili, ganyan. So nagdagdag ako ng mga damit, yun nga na sa awa ng Diyos ay okay naman ang bintahan ko, lalo na sa mga underwear kasi nga kaysa naman pupunta sila pa sa bayan, magkano ng pamasahe back and forth dito sa amin is 100, kapag Arkila pa is 150. Yung 150 na yun is maibibili mo na dito sa aking tindahan ng brief, ayan, panties, kung ano-ano pa dito mga kapako kasari. So ayan, dagdag paninda na alam kong mabenta naman, araw-araw naman na may kahit pa konti-konti is araw-araw naman akong nakakabenta ng damit kahit pa isa-isa lang mga kapako kasari. At next is itong Selecta ice cream. So siguro naman lahat tayong may tindahan is
inaasam-asam din natin na sana magkaroon tayo ng Selecta ice cream. Ayan. So, noon talagang gusto ko talagang magkaroon ng panindang ice cream. Hindi ko lang alam kung sino yung kukontakin ko, kung saan ba ako kukuha ng freezer, ganyan. So, isang araw may pumunta dito sa akin na ahente, inoferan nga ako ng Selecta ice cream kung gusto ko rin daw kasi nakita daw niya ito aking tindahan na medyo malaki at maganda yung location. So, inoferan niya ako mga kasari. So, grab ko talaga yun kasi nga talagang gusto kong magkaroon ng panindang ice cream. So, hindi ako nagdalawang isip, na kesyo, mataas ba yung kuryente, sa awa ng Diyos na ma'am. Hanggang ngayon is may Selecta ice cream pa naman ako. Hindi ko sinusurrender kasi kayang-kaya naman niyang bayaran ang aming kuryente. Hayam. Okay naman yung kuryente. So, ayan, hanggang ngayon ay talagang masasabi ko na pangmalakasan din ang ice cream, lalo na kapag tag-init. Ayan, ang bilis. Fast moving din talaga ang Selecta ice cream. So, wait lang at may nabili. So, ayan mga kapako kasari, may bumili lang. Ipagpatuloy ko ang aking pagyayaw-yaw. Ang gandang mag-share ngayon kahit malamig ang panahon. At next naman ay itong distilled water. Noon hindi ako nagtitinda ng distilled water kasi nga may water refilling station dito sa amin. Ayan, pero trinay kong magtinda ng Wilkins na yung 7 liters. Sa awa ng Diyos ay fast moving naman kasi yung iba nga gusto nila yung Wilkins kasi ito ay ginagamit nila para sa mga babies. Ayan, so takot din siguro sila lalo na kapag bagong panganak, ayaw nilang bumili ng yung mga nagtitinda ng tubig dito sa amin kasi may refilling station dito sa amin. So mas gusto rin naman nila yung mga distilled water na itong Wilkins, mga kapako kasari. Kaya kapag ako ay umu-order kay ahente, yung tatluhan ang laman, bali ang bintahan ko doon is 100 yung 7 liters, kumukuha ako ng 4 na bite trays, mga kapako kasari. So every other day, ganyan, napapaubos ko naman, pero kung minsan may matumal din, ganyan, pero talagang ito ay ako lang yata yung nagtitinda ng Wilkins na yung 7 liters dito sa amin, mga kapako kasari. Kasi yung mga ibang customer naman, kahit may mga nagtitinda siguro ng tubig dito, kung gusto nila yung Wilkins ang tatak kasi nga sila safe yung mga bata sa Wilkins, mga kapako kasari. So araw-araw na may bumibili sa akin ng yung 7 liters na Wilkins. So, masasabi ko rin na pangmalakasan din dito sa aking tindahan, mga kapako kasari. At next naman, syempre, lahat naman tayo siguro is pangmalakasan itong paninda na to, ito yung soft drinks. Ayan, talagang ang bilis maubos ang soft drinks, mainit man or malamig, may mga nagso-soft drinks. Wait lang at may nabili. So, aking ipagpapatuloy mga kapako kasari, may bumili lang kasi sa akin kanina. So, sana ba tayo? Dito tayo sa soft drinks. Ayan. So, siguro naman lahat tayo ay pangmalakasan sa ating tindahan ang soft drinks. Mainit man ang panahon, malamig man ang panahon, talagang ang soft drinks ay nag-move sa ating tindahan. Kaya nga ako napakuha ng chiller, mga kapako kasari, kasi nga yung dalawa kong ref dati ay hindi niya kumbaga ay hindi niya kayang suportahan yung mga bumibili, ganyan. Kung minsan ang naibibigay ko is hindi pa masyadong mainit, ganyan. Talagang napaka benta kasi ang soft drinks, mga kapako kasari, kaya kumuha ako ng chiller para sa ganon mailagay ko lahat yung gusto ko na ilagay, yung mga hinahanap ni Tumer, ganyan. Tapos gusto ko, yung mga ibinibigay ko na soft drinks talaga is malamig. So, yung kasing dalawang ref, ayan, ay, yung isa noon, yung isa na ay naibenta ko na, kaya nga ako kumuha ng mas malaki, itong chiller nga, para masuportahan niya talaga yung mga mamimili, mga kapako kasari, na hindi yung kuminsan hindi pa malamig yung soft drinks. So pangmalakasan din talaga ang soft drinks dito sa ating tindahan. At next, syempre kung may soft drinks ay
mga biskwit ay malakas din. Siyempre, kapag sila ay nagso-soft drinks, siyempre may tinapay, biscuits, ganyan. So, ayan mga kapako kasari, padilim na kasi kaya medyo yung mga, padami na yung mga bumibili. Ayan, kaya pasensya na kayo kung medyo na-stop ang aking pag-vlog. So, saan na ba ako? Ayan, sa pagyayaw-yaw ko, nakakalimutan ko na tuloy. At ang isa pang napansin ko talagang pangmalakasang paninda dito sa aking tindahan, panay ang share ko nito sa inyo, panay ang bili ko nito ay yung gamot. Ayan. Hindi talaga ako nagpapawala kung maaari talaga mga kapako kasari, hindi ako magpapawala ng gamot kasi nasanay na yung mga tao dito sa amin na talagang dito ang takbuhan nila sa aking tindahan at saka karatig na bari yung mga kapako kasari. Siguro sa mga ibang tindahan may mga paninda sila na mga gamot, pero yung mga basic na gamot lang like Biogesic, mga Neosep, ganyan lang siguro, mga medical, kung ano lang talaga hindi nila alam siguro, or ewan ko lang kung may puhunan, pero ang alam ko hindi nila alam yung mga ganitong paninda like yung mga ibinabenta. Dito kasi sa aking tindahan, yung mga paninda ko kasing gamot is may mga syrup akong mga pangbata, ganyan. Alam ko yung mga binibili ko, ganyan. Tapos ang ginagawa ko kasi kung ano yung hinahanap ni Tomer, talagang inililista ko, ganyan. Hanggang sa nasanay na rin siguro ako kung ano yung talaga yung mga binibili kong gamot. Kasi sa pharmacy din may nakaibigan din ako doon na isang sales lady. So sinasabi niya na ganitong gamot ang pwede mong ibenta, ganyan-ganyan. So hanggang sa nagdagdag, parami na yung mga paninda kong gamot. Ayan. Like yung RC Flora, nagtataka ako bakit doon sa dulo is dito sila pumupunta sa akin. So ibig sabihin wala silang mga panindang ganun. Kasi yung RC Flora is isang mabintang gamot dito sa aking tindahan. At last but not the least mga kapako kasari is bigas. So itong bigas naman, kailan lang ako nagtinda ng bigas? Wala pa yatang 2 years, pero may 1 year na rin. Dati kasi hindi ako nagtitinda ng bigas mga kapako kasari kasi alam nyo naman, dito sa amin, dito sa Isabela, ang hanap buhay ng tao is magsasaka, ganyan. So lalo na dito sa aming baryo, ayan, ang hanap buhay lang talaga ng mga tao is magsasaka. So, kapag anihan, maraming bigas, ayan. So, hindi naman siguro lahat is may mga sakahin, pero ang uso kasi dito sa amin is pwede kang humiram ng bigas sa kapitbahay mo. Kunwari ako, wala akong bigas, pwede akong humiram sa aking kapitbahay na may bigas, ganyan. So naghihiraman ba, ganyan. So nag-aalinlangan ako noon na magtinda ng bigas, baka ako hindi mabili, pero nag-try ako ng isang sak na 25 kilos lang. So, sawa ng Diyos, yung 25 kilos lang, wala pa yatang 2 araw na paubos ko kasi napansin ko na yung mga bumibili sa akin is hindi taga dito sa amin. Mga dayo ba, yung mga dumadayong nagtatanim, yung mga pag-anihan dito sa amin, ganyan. So, napansin ko talaga, hindi taga dito, may mga taga dito din, pero ilan-ilan lang yung talagang bumibili ng bigas dito sa amin. Ang napapansin ko is yung mga napapadaan lang dito sa aking tindahan. Yun talaga yung mga bumibili ng bigas sa akin. Tapos, napaubos ko yung 25, nagdagdag ulit ako ng another 25 hanggang sa naging 2 sak na tag 50 kilos na yung ibinibinta ko ngayon. Hanggang doon lang naman ang aking ibinibintang bigas. So, ayan, isa din siguro na masasabi kong malakas din ang bigas dito sa aking tindahan, mga kapako kasari. Pero, itong mga basic needs lang naman dito sa tindahan, alam nyo naman, siguro naman lahat tayo ay pangmalakasan yung mga paninda natin dito sa loob, yung mga basic na paninda lang. Pero itong isinishare ko sa inyo ay ito talaga yung mga naidagdag ko na masasabi kong pangmalakasan dito sa aking tindahan. Bali, 12 yung naishare ko sa inyo mga kapako kasari na pangmalakasan dito sa aking tindahan. So, yan lang muna mga kapako kasari ang aking may share na naman sa inyo. Anong oras na? Ayan, yaw-yaw pa rin ako ng yaw-yaw. Wala pa yung aking mag-ama. So, 5:10 na ng hapon. So, yan lang. Happy selling na lang po sa ating lahat. God bless us and bye. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Sharing is caring.